I bless your holy name. And Lord, it is you. Lord, it is you I desire. It's you that I see. To live with you, God, to live with you in your house forever, beholding your beauty. And in that time of trouble, yes, Lord, of this will I be sure. And let us bless the name of the Lord. I will bless the Lord forever. I bless your holy name. Oh, praise the Lord. Yes, I will bless the Lord forever. I bless your holy name. Oh God, you ask me, who do I say that you are? And I say that you are the Christ. You're the Son of the living God. Amen. You ask me, who do I say that you are? And I say that you are the Christ. Let's declare, you're the Son of the living God. I will bless the Lord forever. I bless your holy name. And let us bless the name of the Lord. I will bless the Lord forever. I bless your holy name. Oh, worship the Lord. I will bless the Lord forever. I bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I bless your holy name. You're the Son of the living God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. You're the Son of the living God. Oh, thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Talagang Lord, salamat Panginoon. Salamat Lord. Talagang Lord, habang buhay Panginoon, ito rin talaga yung gagawin namin Lord. Yung talagang maibigay sa iyo Lord. Yung walang hanggan, karapat-dapat ng mga papuring awit, pasasalamat, pagdadakila sa iyong pangalan, pagkatunay nga, talagang ikaw ang aming Diyos na Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Hesus, at talagang maghahari ka. Lord, talagang ikaw ay maghahari noon, ngayon, bukas, at magpakailan pa man. Talagang ang pagpupuri, Lord, ay walang hanggan para lamang sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Kaya talagang Lord, salamat po ulit. Salamat, salamat Panginoon sa iyong pagtatagumpay, Panginoon, dahil sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Talagang pinagtagumpay mo, Lord, ang lahat para po sa amin. Talagang salamat na talagang buhay ka at patuloy mo po talagang pinapatunayan ang iyong pag-ibig at ang iyong kabutihan sa aming lahat. Kaya naman talaga minsan pa sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas, ang lahat na lang papuri, pasasalamat at pagsamba. Hallelujah! Praise God! At talagang napakabuti po ng ating Diyos. Talagang ang Diyos natin, buhay siya, no? Talagang ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi patay. Siya ay muling nabuhay at buhay siya magpakilanman. Kaya naman, praise God, talagang mayroon tayong Diyos na maaasahan. Talagang wala tayo pong dapat ikatakot, no? Wala na talaga daw tayong dapat pangamba o ika-worry. Talagang tayo lang po ay patuloy na tumingin, fix our eyes on our Lord Jesus. Dahil talagang hindi niya po tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At tunay, ang Diyos ay
tunay yung pag-ibig niya sa atin at talagang siya ay buhay na patuloy gumagawa sa ating mga buhay. Kaya naman, glory to God, talagang ibigay lang natin po patuloy lagi yung buong puso na pagtitiwala, yung pasasalamat, yung mga papuri, pagsamba talaga sa buong buhay natin. Talagang karapat dapat po ang Diyos sa tunay na pagsamba. Kaya naman, praise God! Mapagpalang gabi ulit sa ating lahat, at talagang pagpalain tayo patuloy ng ating Diyos. Itong salita niya, talagang napakahalaga, talagang kailangan natin to sa buhay natin to. Dito, talagang ito talaga yung kailangan natin na patuloy nagtuturo sa atin, nagbibigay ng lakas, ng pag-asa, talagang nagbibigay ng napakagandang gabay para talaga patuloy tayong magtagumpay sa paglakad sa pamumuhay natin dito. Kaya naman, praise God, talagang pagpalain tayo ng Lord patuloy sa kanyang salita, sa pakikinig, sa pagbubulay ng salita niya. At ito po ay talaga patuloy na palaguin ng Lord sa ating mga buhay. Kaya naman, praise God, pagpalain po tayo ng ating Diyos at ating pong minamahal na pastor din na gagamitin ng Lord sa gabing ito. At kaya, glory to God po. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. Praise the Lord, hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. At alam naman natin, sa araw-araw ng ating buhay, tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon. Kaya papasalamat tayo sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay, at salamat sa Panginoon na nagkatipon na ulit tayo, bagamat hindi sa tawag ng personal, pero sa online. Pero alam na natin, sabi ng Panginoon, na pag may magtitipon sa kanyang pangalan, nandito siya sa ating kaligitnaan. At alam natin, kasama natin sa gabing ito ang ating Panginoon, ay nagpapasalamat tayo sapagkat yung pangako niya, yung salita niya, talaga yun ang nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay ng tagumpay, at nagbibigay sa atin yung patnubay sa buhay. Kaya manatili lang tayo parati sa Panginoon, lalong-lalo na sa panahon natin ito pa na talagang hindi natin hawak ang panahon. Talagang nakikita natin yung mga kaguluhan, yung mga paghihirap, pero salamat na lang sa Panginoon sapagkat alam natin kung tayo dadanas ng kahirapan, alam natin hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Alam natin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangyayari sa mundong ito, talagang yung Diyos natin ay sasamahan tayo at hindi tayo iwanan sa kanya lahat ng papuri. At bago tayo magbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa gabing ito, manalangin muna tayo. Dakila naming Amang Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, na pinag-ipon mo na naman kami sa gabing ito, Panginoon, para sa iyong pangalan, para sa iyong karangalan. Lord, sa gabing ito, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, yung salita mo na aking dadalhin sa gabing ito, Panginoon, na ito'y maging pagpapala sa aming lahat, Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi lang naman kami tagapakinig, kundi tagapamuhay ng iyong salita, Panginoon. Tulungan mo po kami na yung salita mo maging rema talaga sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat pag ito'y naging rema sa aming buhay, Panginoon, talaga magtatagumpay kami sa buhay na ito, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita at pagpalain mo, Panginoon, yung salita na aking dadalhin sa gabing ito, Panginoon. Lord, wala po akong magagawa kung wala ikaw. Tulungan mo po ko na hindi na po ako magpapaliwanag, kundi ikaw na, Panginoon. Hindi na po ako yung mga ngaral, kundi ikaw na, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang aking bibig, Panginoon. Sapagkat sa iyo lang po ko, Panginoon, umaasa, Panginoon, at sa iyo lang po ko nakahawak, Panginoon. Salamat sa gabing ito. At Lord, lukuban mo po kaming lahat sa iyong kapangyarihan at buksan mo ang spiritual mind namin at spiritual eyes namin na marinig namin salita mo at maraunawaan namin, Panginoon. Salamat po. Pinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah.
Praise God, hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. At nandito na naman tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon sapagkat alam man natin, ang salita ng Panginoon, yun talaga ang pinaka-importante sa lahat. Sapagkat kung wala ang salita ng Panginoon, wala tayong pananampalataya ngayon. Kung wala ang salita ng Panginoon, hindi natin mauunawaan kung gaano kabuti ang ating Diyos. Kaya nga tayo, nakakaunawa tayo dahil sa kabutihan ng ating Diyos, nakakaunawa tayo kung gaano katapat ang Diyos dahil sa kanyang salita. At kaya tayo nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa buhay natin sapagkat wala talaga yung salita ng Panginoon, wala tayong gabay sa mundo. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang salita na pinagkaloob niya sa atin. At yung walang ibang kasalita yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At sa gabing ito, ang ating pagbulayan ay pinamagatan kong mamuhay sa kalooban ng Diyos. Sapagkat alam natin sa buhay na ito, importante ang tao na mamuhay sa kalooban ng Diyos. Kagaya sa nakaraan nating camp, di ba? I choose God. Kasi pag sinabi natin I choose God, pinili natin ang Diyos. Ibig sabihin na to, handa tayong mamuhay sa kalooban ng Diyos. Sapagkat alam natin na kalooban ng Diyos na tayo'y manampalataya kay Kristo Jesus bilang ating Panginoon. Tayo'y manampalataya kay Kristo Jesus bilang ating tagapagligtas. Kaya nga, pag tayo gustong lumakad sa kalooban ng Diyos, walang iba ang dapat natin sundin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pamagat natin sa gabi ito, mamuhay sa kalooban ng Diyos. At maraming mga tao ngayon na bagamat nakakakilala sa Diyos, pero nakakalimutan nilang mamuhay sa kalooban ng Diyos. Nakakalimutan nila na ang importante sa buhay ng Kristiyano ay ang pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat yung mga taong lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, yun yung mga tao na pinagpapala ng Diyos. Yun yung mga tao na hindi iniiwan ng Diyos. Yun yung mga tao na talagang sinasamahan, tinutulungan ng ating Panginoon. Ang key verse natin makikita sa Ephesians chapter 5 verse 17. Ang sabi niya dito sa salita ng Diyos, huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Ang sabi ng Apostol Pablo dito sa kanyang sulat sa Efeso, huwag na tayong magpakamangmang. Pag sinabing magpakamangmang, yun yung mga tao pag sinasabihan, nakikinig, pero ayaw namang sumunod. Ang tawag ng Bible doon, mangmang. Hindi yan katulad dito sa sanlibutan. Pag sinabing mangmang, ibig sabihin wala kang alam. Pero pag sinabi sa spiritual, pag sinabi ng Diyos ay ikaw mangmang, hindi ibig sabihin wala kang alam. Ang ibig lang sabihin doon, ikaw yung tao na nakikinig pero ayaw sumunod. Tandaan natin, importante ang pakikinig. Pero pag hindi mo ito sinunod, magiging walang kabuluhan ang iyong pakikinig. Kaya nga sabi dito, huwag kayong magpakamangmang sapagkat alam ng Panginoon. Kasi hindi importante yung alam mo. Kasi ang importante, yung alam mo na pinamumuhay mo. Kaya nga kung sabihin mo, alam mo. Pero kung hindi mo man pinamumuhay, useless lang yung alam mo. Alam mo lang yun. Pero ang importante, ang hinahanap sa Panginoon, dapat magkaroon ka ng pagsunod sapagkat ang pagsunod yan ang importante sa buhay ng Kristiyano. Sapagkat pag sumusunod ka sa Diyos, ibig lang sabihin nun, namumuhay ka na sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, huwag tayong magpakamangmang kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa gabing ito yung tatalakayin natin. Papaano ba natin malalaman na tayo nasa kalooban na ng Diyos?
maraming mga tao, bagamat alam nila kung ano ang kalooban ng Diyos, pero ayaw nilang lakaran. Kaya nga ito yung sa gabing ito yung pag-aaralan natin sapagkat importante ito eh. Sapagkat yung mga taong lumalakad sa kalooban ng Diyos, yung mga tao na kumikilala sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 3 verse 1, kung totoong binuhay na tayo, dapat yung isip natin nasa kung saan si Kristo na nakaupo. Ang ibig lang sabihin doon, kung talaga nakakaunawa tayo sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, dapat mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya tandaan natin, may limang bagay dito na malalaman natin kung tayo nasa kalooban na ng Diyos. Sapagkat yung tao, pag siya, alam niya na nasa kalooban ng Diyos, pag umalis siya sa kalooban ng Diyos, magiging walang kabuluhan ang buhay niya. Tandaan natin sa buhay na ito, kailangan bigyan natin kabuluhan yung buhay natin sapagkat lahat ng buhay ng tao dito sa mundong ito ay hiram lang ng Diyos. Hiram lang natin sa Diyos. At tandaan natin, ibinigay ito sa atin para gamitin natin ng tama. Ibinigay ito ng Diyos sa atin para kilalanin natin ang Diyos. Sapagkat alam natin, maraming mga tao nakakaalam sa salita ng Panginoon pero ayaw niyang kilalanin ang Diyos. Binabaliwala niya ang Diyos. Inuuna niya yung sarili niya. Inuuna niya yung gusto niya. Sapagkat kung totoong nakakaunawa ka sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, dapat sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya ito yung limang bagay na alam mo kung ikaw nasa kalooban ng Panginoon. Una sa lahat, pag ikaw na nasa kalooban ng Panginoon, siyempre, malalaman mo sapagkat inuuna mo na ang Diyos araw-araw sa buhay mo. Kaya nga sabi dito sa Matthew 6:33, kaya unahin ninyo mapabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. O, tingnan natin dito. Di ba sabi nga ng Panginoon dito sa kanyang salita, sabi dito, unahin natin yung kaharian ng Diyos. Pero may at pa. Ano yung at? Ang sabi doon, ang kasunod, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat maraming mga tao, kaya nga dalawang pinapagawa ni Kristo sa atin. Una, unahin natin mapabilang sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, kailangan sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat maraming mga tao, bagamat kabilang na siya sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin kabilang na, ang ibig lang sabihin nun, nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Pero magtataka ka, hindi naman namumuhay sa kalooban ng Diyos. Maraming Kristiyano na ganyan, bagamat nasa siya, kabilang na siya sa kaharian ng Diyos, pero hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung gusto mong pagpalain yung buhay mo, kung gusto mo talagang makilala ng tapat o makilala ng lubusan ang Panginoong Hesukristo, dapat malaman mo to. Hindi lang basta mamembro ka, mapabilang ka sa kaharian ng Diyos. Kung hindi, dapat sumunod ka rin sa kalooban ng Diyos. Kasi pagka ikaw mapabilang sa kaharian ng Diyos, pero hindi ka naman sumusunod, sayang lang ang iyong pagkatao na nakasama ka sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung parables niya, di ba may parables siya, sabi niya, nag-anyaya siya sa lahat ng mga tao na makasali sa kasal. Ano bang ibig sabihin nun? Tayong lahat, inanyayahan ng Diyos na makasama sa kanyang kaharian, makasama sa kanyang kasal. Pero nakita natin doon,
may mga taong nakapasok sa kasal. Ibig sabihin, may mga taong nakapasok sa kaharian ng Diyos, pero anong nangyari? Hindi nakadamit ng pangkasal. Kaya anong sabi ng Panginoon? Palabasin yan, itapon yan sa kadiliman. Bakit? Makikita natin maraming mga tao nakabilang na sa kaharian ng Diyos, pero hindi pa rin sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ikaw, malalaman mo kung ikaw talaga nasa kalooban ng Diyos, o ikaw malalaman mo kung namumuhay ka na sa kalooban ng Diyos. Una sa lahat, inuuna mo na ang Diyos sa buhay mo. Pag sinabing inuuna mo na siyang tawagin. Pagising mo pa lang sa umaga, nananalangin ka na. Pagising mo pa sa umaga, nagpapasalamat ka sa Diyos. Sapagkat paano mo masasabi ikaw na nasa kalooban ng Diyos, pero hindi mo naman inuuna ang Diyos. Tandaan natin, malalaman natin kung tayo nasa kalooban ng Diyos kapagkat inuuna na nating tawagin ng Diyos, inuuna na natin yung panalangin, inuuna natin yung mahalin ang Diyos, inuuna na natin yung gawain ng Diyos, inuuna na natin yung gawang mabuti para sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, sabi ko nga, hindi naghirap si Kristo sa ibabaw ng krus nang wala lang. Kaya siya naghirap sa ibabaw ng krus para sa atin dahil mahal niya tayo. Kaya nga ipinadala niya yung banal na Espiritu para tayo mabago, para tayo ipanganak muli. Kaya nga dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya kung totoong ang Diyos ang pinili natin sa buhay natin, dapat mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos at malalaman mo kung ikaw talagang namumuhay na sa kalooban ng Diyos sapagkat sa buhay mo, una na ang Diyos. Hindi mo na inuuna yung gusto mo. Tandaan natin mga kapatid, sa buhay na ito, kailangan ang Diyos ang una. Kaya nakita natin yan sa Bible. Lahat ng tao na inuna ang Diyos, talagang pinagpala ng Diyos, sinamahan ng Diyos. Tingnan mo si Abraham, inunan niya ang Diyos. Ano nangyari kay Abraham? Sinamahan siya ng Diyos. Nagtagumpay siya sa buhay at pinagpala siya. Pati na yung pangalan niya, naging Father of Faith. Bakit? Dahil inuna niya ang Diyos. Si Job, bakit pinagpala ng Diyos? Sapagkat sa buhay niya, wala siyang ibang ginagawa kundi unahin ang Diyos. Tandaan natin, pag sinabing inuuna natin ang Diyos, hindi tayo gumagawa dahil gusto nating may makuha sa Diyos. Gumagawa tayo dahil gusto nating lumakad sa kalooban ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mahal natin. Kaya nga sa buhay nito, tama yung sabi ni Jesus kung totoong tayo nasa kaharian ng Diyos, kailangan sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Sumunod tayo sa aral ng Diyos sapagkat masasayang lang yung paglilingkod natin. Tandaan natin, paglilingkod natin, hindi tayo naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod tayo sa Diyos. At gusto natin to ginagawa natin sapagkat gusto natin parangalan at papurihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga tayo gusto nating lumakad sa kalooban ng Diyos. At ang sabi naman ng Diyos, pag yung tao hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos, kahit kailan, hindi siya mapapabilang sa kaharian ng Diyos at hindi siya makakasama sa Diyos. Kaya nga tayo tinuturuan tayo ng Diyos Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano sumunod sa Kanya, kung paano mamuhay. Sapagkat ang Diyos natin, tandaan mo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Tandaan mo, hindi siya papakamatay sa ibabaw ng krus kung hindi niya tayo mahal. Kaya nga si Kristo, bagat mahirap yun, ginawa niya yun dahil mahal niya
tayo. Ginawa niya yon sapagkat sumunod siya sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat ginagaya natin ang Diyos. Ginagaya natin si Kristo sapagkat si Kristo una sa buhay niya ang Diyos. Pangalawa, malalaman mo kung ikaw na sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible, pinipili mo na ang tama. Sapagkat yung mga taong gusto sa kalooban ng Diyos, ang pinipili niya yung tama, hindi niya na pinipili yung kamalian. Sapagkat alam niya, pag gumagawa siya ng mali, kinakalaban niya ang Diyos. Hindi ba ninyo alam, pag kayo gumagawa ng mali, gumagawa ng hindi tama, kinakalaban ninyo ang Diyos? Sapagkat lahat ng gumagawa ng masama ay kalaban ng Diyos. Kaya nga si Satanas, naging kalaban siya ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi siya masama. Kaya malalaman mo na kagad kung talagang lumalakad ka sa kalooban ng Diyos sapagkat pinipili mo yung tama. Hindi yung tama ng mundo, kundi yung tama ng Diyos. Ano ba yung tama ng Diyos? Walang ibang katotohanan, nasa Diyos. Yung tama na sinasabi dito, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Dapat doon tayo manindigan, dapat doon tayo humawak, dapat doon tayo tumayo at mamuhay. Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, talagang tinuturuan tayo ng Panginoon Tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon sapagkat alam natin yung nagagawa ng salita ng Panginoon. Kaya nga nakita natin si Joshua. Si Joshua, bagamat hindi naman siya dakilang tao, tutuusin siya lang siyang alipin. Pero nakita natin, hindi siya katulad ni Moses na may pinag-aralan talaga. Pero ginamit ng Diyos si Joshua sa panahon niya. Bakit siya pinili ng Diyos? Hindi dahil magaling siya, dahil nakinig siya sa Diyos at lumakad siya sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa Bible, di ba? Kaya nga siya yung nagsalita na, I choose God Kasi bakit? Bakit nasabi ni Joshua yun? Sapagkat yung panahon na malapit nang mamatay si Moses, yun din ang sinabi ni Moses na yung mga tao ng Israel talagang inipon niya at sinabi ng Diyos, nagsalita ang Diyos sa pamagitan ni Moses. Ang sabi ng Diyos sa pamagitan ni Moses na piliin na ninyo ang buhay at wag yung kamatayan. At yung pagsabi ni Moses doon, nandun si Joshua. Kaya yun, talagang dinibdib ni Joshua yun sa puso niya. Talagang iningatan niya yun sa puso niya. Kaya nga yung siya na ang ginawang pamalit kay Moses. Kasi si Moses hindi naman nagpili sa kanya kundi ang Diyos ang nagpili sa kanya. Kaya yung tumayo siya sa Israel, siya na namuno. Ano ang instruction ng Diyos sa kanya? Hindi sinabi ng Diyos sa kanya, dapat Diyos ba magaling kang leader? Dapat ganito kang leader ba? Dapat ganyan kang leader? Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Simple lang, ang sabi ng Diyos sa kanya, bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi at sundin mo ito at ikaw ay magtatagumpay. Bakit sinabi yun? Sapagkat alam natin, yung mga taong lumalakad sa salita ng Diyos, lumalakad sa kalooban ng Diyos, ay ipinamumuhay yung salita ng Diyos. Kaya nga maraming mga Kristiyano ngayon na hindi lumalago sapagkat bagamat kabilang na sila sa kaharian ng Diyos, pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila lumalakad sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang paglakad sa kalooban ng Diyos, hindi lingguhan, hindi tuwing Lunes lang, o tuwing Linggo lang, o tuwing Biyernes lang. Ang paglakad sa kalooban ng Diyos, habang ikaw may hininga, lumakad ka na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi dito, pinipili mo yung tama Ayaw mo makihalo sa mga bagay na hindi tama. Kaya nga David dito sa Micah chapter 6 verse 8 dito sa
sa Mekas. Sabi dito, sumagot si Mekas, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais siyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid. Anong sabi niya? Anong sabi ng Diyos sa kanya? Gawin natin ang matuwid. Pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pakumbabang sumunod sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Anong sabi niya? Anong sabi ni Propeta Mekas? Na tayo ay dapat sumunod sa katuwiran. Dapat pairalin natin yung pagkamaawain. Pag sinabing pagkamaawain, paaralan natin sa buhay natin yung kagandahang loob sa bawat isa sa atin at buong pakumbaba tayong sumunod sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa Diyos, kaya nga sabi buong pakumbaba, hindi ka sumusunod sa Diyos para laitin mo yung kapwa mo. Hindi ka sumusunod sa Diyos para sabihin na ikaw lang ang tama. Kaya nga sabi ng Diyos, sumunod tayo ng may pagkukumbaba. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, lahat ng pagsunod mo, naaayon sa kalooban ng Panginoon, hindi naaayon sa sarili mong gusto. Sapagkat maraming mga tao ngayon, sumusunod sila sa salita ng Diyos, pero magtataka ka, nilalait nila yung iba, lalo na yung mga taong nakakagawa ng hindi tama. Talaga kung makapanghusga sila, ganun na lang. Kaya nga nakita natin yung mga eskribag paresyo, nakita natin ang buhay nila. Bagamat alam nila yung salita ng Diyos at sinusunod nila yon, pero makikita natin wala sa kanila yung katuwiran ng Diyos, wala sa kanila yung pagkamaawain. Ibig sabihin yung magandang kalooban. Kaya nga sila, takot sila makihalo sa mga makasalanan sapagkat ang tingin nila sa sarili nila, kasi sumusunod sila sa kalooban ng Diyos, sumusunod sila sa utos ng Diyos, akala nila nakakahigit sila sa iba. Akala nila ay sila lang yung karapat-dapat sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang pagsunod natin sa Diyos, pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kung pagsunod natin sa Diyos katulad lang ng eskribag paresyo, ang sabi ng Panginoon, hindi tayo pupunta ng langit. Kaya ang pagsunod sa Diyos, sinasamahan ng kababaang loob. Pag sinabing kababaang loob, hindi mo tinitingnan yung nagagawa mo. Hindi mo na tinitingnan kung ano yung na-achieve mo sa buhay, yung tagumpay na nakukuha mo. Sapagkat lahat yun, didikit mo kay Lord. Sapagkat kung wala si Lord, hindi mo makakaya yun. Kaya nga pag ikaw tumingin ka sa ibang tao, lalo-lalo yung mga taong nagkakamali, ang tingin mo sa kanila, naaawa ka dahil mahal mo sila. Kaya pag ikaw nakakaunawa ka sa mga kapatid mo nagkakamali, yung mga kapatid mo nanghihina, nakakaunawa ka sapagkat alam mo sa sarili mo, ikaw din yung makasalanan na pinatawad lang ni ng Diyos. Hindi ibig sabihin na pag ikaw pinatawad ka ng Diyos, hindi ka na marunong magpakumbaba sa mga kapatid mo. Sapagkat kapag ganun ang gagawin mo, kagaya ng mga paresyo, bagamat sumusunod sila sa mga utos ng Diyos, pero hindi sila makakapasok sa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang pagsunod daw natin katulad lang ng eskribag paresyo, hindi tayo makakapasok sa langit. At nakikita natin ngayon yan sa panahon natin. Maraming mga Kristiyano talaga kung makapaglait sa kapwa Kristiyano, ganun na lang mga kapatid. Kaya nga hindi tayo tumutulad sa mga ganun sapagkat ang gusto natin yung genuine na pagsunod na talaga na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos na may kababaang loob, sapagkat ang gusto ng Diyos sumusunod tayo sa Kanya, hindi lang basta sumunod, kung hindi sinasamahan natin ng kababaang loob, sapagkat yung kababaang loob, yan yung sign talaga na lumalakad ka talaga sa kalooban ng Diyos katulad ni Kristo. Lumakad siya sa kalooban ng Diyos. Kaya
pinababa niya yung sarili niya. Kaya nga sa buhay natin, malalaman natin kung tayo lumalakad na sa kalooban ng Diyos, pinipili na natin yung tama. Pinipili natin yung tama nating gawin. Sapagkat maraming mga Kristiyano ngayon, maraming mga sikta ngayon, talagang debate doon, husga doon na kami lang ang maliligtas. Kayo, wala kayo, imperno kayo, ganito kayo, sapagkat kami lang talaga yung nakakatupad. Hindi tayo ganon. Sapagkat tayo sumusunod ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga tayo, bawal sa atin yung manghusga sa kapwa, bawal sa atin mang-look down ng tao, bawal sa atin manira ng tao, sapagkat tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pag ikaw, nakikita mo sa buhay mo na inuuna mo ng Diyos, magalak ka at huwag ka nang umalis sa ginagawa mo sapagkat nandiyan ka na sa kalooban ng Panginoon. Kung nakikita mo sa buhay mo na ayaw mo na ang mali, pinipili mo na yung tama, ang ibig lang sabihin nun, talaga, ikaw ay nasa kalooban ng Diyos at ang ibig lang sabihin talaga nun, yung banal na Espiritu Santo talagang nasa puso mo na, kumikilos na yung banal na Espiritu Santo, talagang ikaw ay puspos na ng banal na Espiritu Santo sapagkat sinusunod mo na yung salita ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, sa buhay na ito, importante ang paglakad sa kalooban ng Diyos. Importante yung maglingkod. Kagaya natin, importante maging pastor. Sapagkat kung wala ang pastor, walang mangangaral ng salita ng Panginoon. Importante ang nagpapakanta sa simbahan. Sapagkat kung walang song leader, paano tayo magpupuri? Diba? Kahit sa unang panahon nga, may mga song leader nga. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung paglakad sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat aanin mo, kagaya ko, aanin ko ang pagiging pastor ko. Pero, hindi naman ako sumusunod sa kalooban ng Diyos. Magiging baliwala yung paglilingkod ko. Ganon din yung mga song leader, ganon din yung mga musician, ganon din yung nagpapagal sa iglesia ng Diyos. Pag hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos, baliwala lang lahat ang kanilang ginagawa. Pero, tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, anuman kalitliitan na ginagawa natin sa paglilingkod natin, yun lahat ay malaki sa harap ng ating Panginoon. Sapagkat maliit man yan sa tingin mo, basta ikaw nasa kalooban ng Diyos, malaki yan sa paningin ng Diyos. Kaya nga, purihin natin ang Panginoon sapagkat tayo, tinuturuan talaga tayo na mamuhay tayo ng tama sapagkat alam natin yung tama lang ang gusto ng Diyos. Kaya nga siya namatay para iwanan natin ang kasalanan. Ang kasalanan ay hindi tama. Kaya pag pinipili mo na sa buhay mo yung tama, ibig lang sabihin nun, nasa kalooban ka ng Diyos. Kaya huwag ka nang umalis. Pangatlo, ang sabi dito, lumalayo sa kasalanan. Yung mga taong nasa kalooban ng Panginoon, ibig lang sabihin, namumuhay na may kabanalan. Sapagkat pag sinabing lumalayo sa kasalanan, ibig sabihin sa araw-araw ng niyang buhay, namumuhay na siya na may kabanalan. Kasi ang pag-iwas ng kasalanan, yun ang katunayan na ikaw ay namumuhay na sa kabanalan. Hindi ibig sabihin, hindi ka nagkakasala. Sapagkat lahat tayong lahat ng tao, talagang nagkakamali tayo. Pero, hindi tayo namumuhay sa kasalanan, kundi namumuhay tayo sa kabanalan. Sapagkat alam natin, kaya tayo namumuhay sa kabanalan, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon Sabi nga ng Panginoon, kung hindi ka banal, hindi mo makikita yung Diyos Kaya nga kung gusto mo makita ang Diyos, pag sinabing gusto mo makita ng Diyos, gusto mo makasama sa Diyos, kailangan mamuhay tayo sa kabanalan. At kung ikaw lumalayo na sa kasalanan, kung ikaw natatanggihan mo yung kasalanan, ang ibig lang sabihin nun, ikaw yung tao na nakapamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. At kung ikaw nakapamumuhay na sa ganung pamumuhay, huwag kang aalis
magpatuloy ka sapagkat alam natin may gantimpala na naghihintay sa mga taong nagpapagal, nagpapakahirap dahil mahal nila ang Diyos. Tandaan natin sa buhay natin mga kapatid, importante na tayo sumunod sa salita ng Panginoon sapagkat hindi tayo magiging karapat-dapat sa Diyos kung hindi tayo mamumuhay sa kanyang kalooban. Kaya pag ikaw, malalaman mong nasa kalooban ng Diyos kasi lumalayo ka na sa kasalanan, namumuhay ka na sa kabanalan. Bagamat tayo ginawa tayong banal ng Diyos, sapagkat hindi naman talaga tayo pwedeng katulad ng Diyos na walang mali. Pero bagamat hindi natin kayang i-perfect yung gawa talaga natin, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa pamagitan ng ginawa ni Kristo, tayo ngayon ay banal na sa harap ng Diyos. Tayo ngayon ay perfect na sa harap ng Diyos. At yan ay hindi gawa natin, gawa yan ng Diyos. Kaya kung ikaw ginawang banal ng Diyos, hindi ibig sabihin na hindi ka nalalakad sa kabanalan. Pag sinabing ginawa ka na ng Diyos na banal, ibig sabihin, respetuin mo yung gumawa ng ganun sa buhay mo. Sapagkat hindi niya ginawa yon na talagang nabigay lang kagad sa atin yung kabanalan. Alam natin, kaya tayo nabigyan ng kabanalan dahil pinaghirapan ni Kristo yun sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga pag tayo lumalabag sa utos ng Diyos, gumagawa ng kasalanan, hindi ba natin alam, sabi ng Bible, pag tayo gumagawa ng kasalanan, namumuhay ulit tayo sa kasalanan, ang sabi ng Biblia, pinapako ulit natin si Kristo. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ikaw yung tao na walang utang na loob. Kaya tayo, dapat magkaroon talaga tayo ng utang na loob. Dapat maging tulad tayo sa mga unang tao ng Diyos, unang mga Kristiyano, talagang nirespeto nila ng Diyos. Lumakad sila sa kalooban ng Diyos, hindi dahil may makukuha sila, kaya hindi dahil mahal nila ang Diyos sa buhay nila. Kaya ginawa nila yun para sa Diyos. Katulad natin, mahal tayo ng Diyos, kaya ginawa niya lahat para maligtas tayo. Kaya dapat din natin gayahin ng Diyos. Gawin natin itong lahat dahil mahal natin ang Diyos. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Huwag tayong mamuhay sa mali. Huwag tayong mamuhay sa hindi tama, kundi mamuhay tayo doon sa pag-iwas sa kasamaan, doon sa pag-iwas sa dati nating pagkatao. Dapat yung kung ano yung dati nating pagkatao, dapat hindi na natin yun isagawa, kundi layuan na natin yung ginagawa ng dati nating pagkatao sapagkat tayo ay bagong nilalang na. Di ginawa yun, hindi ng nanay natin, hindi natin, kundi ginawa yon ni Jesus sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya malalaman natin pag tayo nasa kalooban ng Diyos, lumalayo na tayo sa kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano ka nakatagal na Kristiyano. Ang tinitingnan ng Diyos kung sinusunod mo ba yung kalooban ng Diyos, kung lumalayo ka ba sa kasalanan. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, dapat kung tayo nakakaranas na tayo, nawawala na tayong gana sa gawang masama, magpasalamat tayo. Ibig sabihin na tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya wag na tayong aalis sa kalooban ng Diyos. Sapagkat yung mga taong nasa kalooban ng Diyos, yun lang ang makakasama sa rapture. Yun lang ang makakasama sa kasal doon sa langit. Yun lang ang magtatagumpay sa buhay sapagkat yung mga tao lumalakad sa kalooban ng Diyos, yun lang ang tinutulungan ng Panginoon. Tandaan natin, hindi tayo tutulungan ng Panginoon pag tayo humihiwalay sa Diyos. Tandaan natin, ang kasalanan, pag yan ang parati natin ginagawa, parang ginagawa natin, gusto nating humiwalay sa Diyos. Kaya kung gusto nating wag mahiwalay sa Diyos, mamuhay tayo sa iyang kalooban. Kaya pag ikaw lumalayo na sa kasalanan, ibig sabihin lang,
nakapamumuhay ka na sa kalooban ng Diyos. Pang-apat, sabi dito, nagtitiwala kahit may problema. Yung mga taong lumalakad sa kalooban ng Diyos, may tiwala sa Diyos. Katulad ni David, kaya nga sabi ni David, kapag ako natatakot, nagtitiwala ako sa iyo. Bakit sinabi ni David yon? Sapagkat si David, tao lang na natatakot. Pero tandaan natin, sa buhay niya, talagang naranasan niya lahat ng panganib sa buhay. Lahat ng problema sa buhay, naranasan niya. At kahit kailan, hindi siya tumalikod sa kalooban ng Diyos kung hindi namuhay siya sa kalooban ng Diyos. Katulad si Kristo, yung nandito siya sa mundo, naranasan niya lahat ng problema, naranasan niya yung lahat na pasakit sa buhay, pero kahit kailan hindi siya lumayo sa kalooban ng Diyos. Kasi maraming mga tao ngayon pag nakakaranas ng hindi maganda sa buhay, lalo na yung nakakatakot. Pag sinabi kasi nakakatakot, ano ba yung nakakatakot sa mga tao? Mawalan ng trabaho, nakakatakot sa mga tao yun. Magkasakit, nakakatakot sa mga tao yun. Wala na makain, nakakatakot sa tao yun. Kaya maraming mga tao tumatalikod sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa problema. Dahil natatakot sa buhay. Kaya minsan, akala nila pag lumayo sila sa Diyos, ligtas na sila. Tandaan natin, habang lumalayo tayo sa Diyos, lalo tayong mapapasok sa panganib. Kaya nga matuto tayo sa ginagawa ni David. Si David, bagamat lahat ng kinakatakutan ng tao naranasan ni David, pero tandaan natin, hindi siya lumayo sa kalooban ng Diyos. Kaya malalaman mo, yung mga tao na sa kalooban ng Diyos, kahit sa problema, hindi siya lumatalikod sa Diyos. Kahit sa kahirapan, hindi siya tumatalikod sa Diyos. Kahit sa anong bagay na talagang mahirap sa buhay, hindi siya tumatalikod sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Mapalad kayong mga mahihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Bakit sinabi ni Kristo yun? Tandaan natin mga kapatid para maunawaan natin yon. Dapat basahin natin din yung Lucas kasi yung sa Mateo sinabi lang direktahan lang ang pagkasalita doon. Mapalad ang mahirap kaysa kanila yung kaharian ng Diyos. Pero sa Lucas, sinabi talaga yung in-specific talaga ni Lucas ang pagsalita doon. Ang sabi doon ng Panginoon, sabi ni Jesus, lumingon siya sa kanyang mga tagasunod at sinabi niya, mapalad kayo nanghihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibig lang sabihin ng Panginoon doon, yung mga taong sumusunod sa Diyos, bagamat nahihirapan sa buhay, talagang mapalad. Bakit mapalad? Sapagkat hindi yun pababayaan ng Diyos at sapagkat mahal ng Diyos yung mga mahihirap na naglilingkod sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, hindi lahat mahirap ay sa Diyos. Pero may mga tao na naghihirap sa buhay na ito dahil sa pagsunod nila sa Diyos. At sabi ng Panginoon, mapalad yun. Mapalad yun. Kaya nga tayo mga kapatid, kung ikaw naghihirap ka sa paglilingkod sa Panginoon, huwag kang magreklamo. Kundi masayahan ka. Purihin mo ang Diyos sa buhay mo sapagkat nandiyan ka sa kalooban ng Panginoon. Kung sinusunod mo ang salita ng Diyos, namumuhay ka sa kalooban ng Diyos at naghihirap ka sa buhay na ito, magpasalamat ka. Sapagkat sa iyo ang kaharian ng Diyos. Pag sinabing sa iyo ang kaharian ng Diyos, lahat ng benepisyo ng kaharian ng Diyos ay sa iyo mapupunta. Sapagkat ang Diyos gustong-gusto niya sa mga taong sumusunod sa Kanya na hindi tumatalikod sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, maraming mga Kristiyano tumatalikod sa Diyos dahil sa sanlibutan. Maraming mga Kristiyano tumatalikod sa Diyos dahil sa hirap ng buhay. Pero tandaan natin mga kapatid, tayo naghihirap para kay Kristo
mapalad tayo sapagkat ang sabi ng Bible sa atin ang kaharian ng Diyos. Kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya wag tayong mabagabag, kundi magpasalamat tayo. Kaya malalaman mo pag ikaw na nasa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Bagamat lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, pero nakakaranas ka ng hirap ng buhay. Sapagkat hindi madali talaga ang pagsunod sa Diyos. Kasi bakit? Meron tayong mga kaaway na kalaban ng Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay para tayo hindi makalakad sa kalooban ng Diyos. Katulad ni Job, di ba nakita natin si Job? Si Job, lumakad sa kalooban ng Diyos. Talagang namuhay siya ng tapat sa Diyos. Anong ginawa ni Satanas? Sinira ni Satanas yung buhay ni Job para tumalikod lang si Job. Pero nakita natin sa pagsunod ni Job, hindi siya tumalikod sa Diyos, kundi nagtiwala siya sa Diyos sa lahat ng problema niya. Kaya nga sabi ni Job, kaya nga talagang yung salita ni Job talagang sa ating mga Kristiyano talaga nagbibigay kalakasan yun Di ba sabi ni Job, dumating ako sa mundong ito na walang dala, uuwi ako sa Diyos na walang dala, purihin ang Diyos. Di ba nakita natin nakita yung tao naghirap na. Bagamat lumalakad siya sa tawag dito sa kalooban ng Diyos, pero sa kabila nun, dumanas niya ng matinding hirap, hindi dahil sa kagawa ng Diyos, kundi sa kagagawan ng kaaway. Pero nanatili siya na nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga yung mga kapatid, mga kaibigan niya, kung babasahin mo yung buong chapter ng Job, di ba? Pinagsasabihan siya, Job, magsisi ka sa iyong kasalanan. Baka may nagawa ka. Magsisi ka kasi ang Diyos, mabuti, hindi siya nagkumagawa ng kanyan. Pero ano nangyari sa bandang huli? Yung mga kaibigan niya, bagamat tama yung salita nila, pero mali yung apply nila sapagkat in-apply nila sa taong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? Napahiya sila. Kaya nga sinabi sa kanila ng Diyos, magpuan kayo, pumunta kay Job, pumunta kayo doon kay Job at mag-alay kayo para patawarin ko kayo. Diba? Sabi ng Diyos yan. Bakit? Sapagkat bagamat may mga tao na naghihirap, hindi ibig sabihin dahil makasalanan na sila. Hindi natin alam kaya pala sila naghihirap sapagkat binabanatan sila ni Satanas. At dahil doon nakikita ng Diyos kung anong nasa puso nila, kung gaano katatag yung pananalig nila, pagtitiwala nila sa Diyos. Sapagkat kailangan ng Diyos yung pananalig natin. Sapagkat doon sa pananalig natin, doon makikita yung katapatan natin. Kaya nga sabi natin sa buhay nito, hindi importante kung anong nalalaman natin. Ang importante yung nalalaman natin na sinasabuhay natin. Yun ang ginawa ni Job. Yung nalalaman niya tungkol sa Diyos, sinasabuhay niya. Bagamat maraming hirap na dinarasan niya sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, pero sa kabila nun, nagtiwala siya sa Diyos. Kaya nga lahat ng nadinig niya hindi maganda, anong sinabi niya? Lahat yung tinanggap niya at pinuri niya ang Diyos. Kaya yun ang totoo. Pag ikaw nakakaranas ka na sa buhay mo nun, pag ikaw nakakaranas ka na may problema ka, pagkatapos mga persecution na nangyayari sa buhay mo, bagamat sumusunod ka sa Panginoon, anong dapat mong magawin? Purihin mo ang Panginoon. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Katulad ni Job. Kasi sa ginawa ni Job, anong ginawa ni Diyos? Hindi siya bumitaw sa Diyos. Nagtiwala siya sa gitna ng problema. Anong nangyari kay Job? Pinagpala siya ng Diyos. Ibinalik sa kanya ng Diyos yung nawala sa kanya na doble. Kaya tayong lahat na lumalakad sa kalooban ng Diyos, talagang mapalad tayo. Sapagkat alam natin, lahat ng pinaghihirapan natin para sa Diyos ay may gantimpala. Ang Diyos natin ay mapagpala. Ang Diyos natin na
nagbibigay ng gantimpala sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya pangatlo, sabi dito sa pangatlo, una dito, sabi dito sa una, di ba sabi dito, inuuna yung Diyos, pinipili ang Diyos, lumalayo sa kasalanan. Pang-apat, nagtitiwala kahit problema. Pang-lima, sabi dito, nananatiling tapat sa Kanya. Kasi maraming mga tao, pag dumating yung problema, hindi na tapat. Pag dumating yung kasalanan, hindi na siya tapat. Ibig sabihin, lalo-lalo yung mga ibang Kristiyano, na pag walang nakatingin, okay lang to kasi bakit? Wala naman nakatingin eh. Di ba? Wala naman nakatingin sa akin eh. Wala namang ibang tingin nakatingin. Gagawa ng kasalanan, hindi tapat sa pananampalataya. Pag sinabing hindi ka tapat sa pananampalataya, hindi ka tapat sa Diyos. Sapagkat pag walang nakatingin, gumagawa ka ng hindi tama. Bagamat alam mong mali, gumagawa ka ng hindi tama. Ang ginagawa mo lang, ang gagawin mo lang, hihingi ka ng tawad. Tandaan natin mga kapatid, ang panghingi ng tawad, hindi yan bagay na tinatawag dito na alam mo yung tama o mali. Ang ibig sabihin ng paghingi ng tawad, yung hindi mo sinasadya. Pero paghingi ng tawad na sinasadya mo, walang kabuluhan yun. Kaya nga dito natin malalaman. Kaya nga pag sinabing pagsisisi, kaya nga may libro ako nabasa, di ba? Ang ibig sabihin talaga ng pagsisisi talaga, hindi yan parang nakonsensya ka lang o kaya nanghingi ka lang ng sorry tapos na o kaya gumawa ka lang na mabuti tapos na o kaya naging pumasok ka lang sa reliyon tapos na. Ang paghingi ng tawad, hindi lang yan basta-basta. Pag sinabi paghingi ng tawad, ibig sabihin taos-pusong nagre-repentance ka o nagsisisi ka. Ibig sabihin, lumalayo ka talaga sa kasamaan. Lumalayo ka sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung tunay na pagsisisi. Kapag ikaw nagsusuri ka, pero alam mo yung ginagawa mo, niluloko mo lang ang sarili mo, hindi ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid, sa buhay na ito, importante yung katapatan. Lalong-lalo na sa panahon natin ito, dapat maging tapat tayo. Huwag tayo maging tulad kay Judas. Di ba? Ano ba si Judas? Hindi siya tapat kay Lord eh. Ang katunayan, binenta niya si Lord. Yung binenta niya si Lord, maganda na nga yun kasi binenta niya si Lord, di ba? Kasi natupad talaga yung hula na may magbebenta kay Jesus. Pagkatapos matutupad na talaga yung pagligtas ng mga kasalanan. Imbis maghingi siya magsisi siya anong ginawa ni Judas. Na guilty siya eh. Hindi siya nagsisi, hindi siya nagbagong buhay. Anong ginawa niya? Nagpakamatay siya. Yung mali, ginawan pa ulit niya ng mali. Kasi hindi siya tapat sa Diyos. Hindi siya katulad ni Pedro. Si Pedro nagkamali, nagsisi at naging tapat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, kung totoo, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, dapat maging tapat ka sa pananampalataya mo. Maraming mga tao ngayon hindi tapat sa pananampalataya niya. Pag mahalo na siya sa mga unbeliever, ang gawa niya pang-unbeliever na din. Tandaan natin mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, kahit saan ka, dapat makita yung ilaw. Anong ibig sabihin? Dapat makita si Kristo sa buhay natin. Sapagkat sasabihin mong ikaw yung ilaw. Ikaw yung ilaw. Pagdating mo doon sa lugar na maraming unbeliever, ang mangyayari doon, naka-brown out ka na, nakapatay na yung ilaw mo. Kasi bakit? Nakikiayon ka na, ginagawa mo na yung ginagawa ng mga hindi Kristiyano. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ka tapat.
Kaya tayo, sabi na nga ni Apostol Pedro dito, Apostol Pablo dito, ano sabi ni Apostol Pablo? Ang sabi niya dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi niya, puspusan na kung nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Bakit sinabi ni Apostol Pablo yun? Sapagkat si Apostol Pablo, ilagay mo man siya sa lahat ng lugar, na nanatili siyang ilaw ng sanlibutan. Katulad ni Kristo, ilagay mo man si Kristo sa lahat ng bahagi ng antas ng buhay ng tao, si Kristo na nanatiling ilaw siya ng sanlibutan. Kaya nga maraming mga eskribang parisyo galit na galit kay Kristo kasi bakit? Hindi dahil gumagawa siya ng masama, sapagkat doon sa sinasamahan niya, lahat yung karamihan doon makasalanan. Pero kahit kailan wala kang mababasa sa Bible, bagamat makasalanan ang mga kasama niya, nananatili siyang tapat sa Diyos. Hindi siya gumagawa ng mali. Maraming mga Kristiyano ngayon, masama lang sa mga unbeliever na rin yung ginagawa, pang-unbeliever na yun. Kasi bakit? Hindi tapat eh. Kaya pag tayo, nagkakaroon tayo ng katapatan sa Diyos, ibig lang sabihin, nandoon ka na sa kalooban ng Diyos. Pag nandoon ka na sa kalooban ng Diyos, huwag kang umalis. Ipagpatuloy mo yan. Katulad ni tawag na ni Joshua, pinagpatuloy niya yun. Pinagpatuloy niya yung sinabi ng Panginoon na bulay-bulayin mo yung salita ko at aralin mo araw, gabi at ipamuhay mo at magtatagumpay ka. Anong ginawa ni Joshua? Ginawa niya yun. At tandaan natin, walang sinabi ng Bible na hindi nagtagumpay si Job, ay si Joshua, kundi nagtagumpay siya. Ganun din sa atin. Magtatagumpay tayo pag tayo nanatili sa salita ng Diyos, kung tayo nanatili sa kalooban ng Diyos, sapagkat yung mga taong nananatili sa salita ng Diyos, nananatili sa kalooban ng Diyos, yun yung mga tao pinagpapala ng Diyos at hindi iniiwanan ng Diyos at hindi pinababayaan ng Diyos. At yung mga salita na yan, hindi yan para lang tayo may i-preach sa inyo, para lang tayo may maisabi sa inyo. Hindi natin ginagawa to para lang magkaroon tayo ng head knowledge. Kaya natin to sinasabi, hindi lang para sa inyo, kundi para rin sa akin, para rin sa ating lahat, na tayo ngayon dapat manindigan, maging tapat sa Diyos, sapagkat itong paglilingkod natin, hindi tayo naglilingkod parang reliyon lang. Naglilingkod tayo sapagkat alam natin, pag tayo magkamali sa buhay nito, alam natin ang ating mapupuntahan. Sapagkat pag ikaw na nagkamali ka sa buhay na ito, no turning back na. Wala na yung pinasabi natin, oy Panginoon, pwede mo bang ibalik ulit yung panahon na yung ipananganak ulit ako para magampanan ko ulit yung hindi ko nagawa. Tandaan natin, walang pagsisisi na nasa una. Lahat ng pagsisisi na hindi nagtatagumpay, parating na sa huli. Kung gusto mong magsisi na magtagumpay ka, dapat magsisi ka sa una. Huwag ka magsisi sa huli, sapagkat yung pagsisisi sa huli, yun yung mga tao na pinalampas yung pagkakataon. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi lang para may marinig tayo, hindi lang para pagpalipas oras. Ginagawa natin to para sa ating Panginoon. Ginagawa natin to sapagkat alam natin malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya maging tapat tayo, sapagkat ang di tapat, tandaan natin, lalo-lalo yung mga duwag na ayaw maglingkod sa Panginoon, yung mga duwag sa gawain ng Panginoon, yung mga taong umaatras sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin, yun yung mga tao na hindi tapat, at alam natin yung mga hindi tapat kung saan mapupunta at ayaw natin mapunta roon. Kaya mga kapatid, kung nakikita mo sa buhay mo ito, lakaran mo ito.
Kung nakikita mo sa buhay mo ito, nagagawa mo, ipagpatuloy mo ito at ihingi mo sa Diyos na talagang magkaroon ka ng puso, pagnanasa na mapagpatuloy mo ito, na sa buhay mo, wala kang ibang uunahin kundi ang Diyos. Sa buhay mong ito, wala kang ibang pipiliin kundi yung tama lang. Walang iba kundi ang Diyos. Wala kang ibang uunahin sa buhay mo kundi ang Diyos. Sa gitna ng problema, patuloy kang magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka maaatras, hindi ka matatakot sapagkat alam mo sa iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Kaya mga kapatid, kung sa ating buhay nakikita na natin to, huwag na tayong umalis. Ipamuhay na natin to. Sapagkat mga kapatid, ang taya dito yung kaluluwa natin. Kagaya ko, ako, pastor ako, nangangaral ako ngayon sa inyo, pagkatapos itong pangaral ko, hindi ko gagawin, sinasayang ko lang ang oras ko. Kaya nga ang Bible, ano sabi ng Revelation? Kung ikaw makasalanan, magpakasalanan ka na lang eh. Kung ikaw hindi matuwid, huwag ka lang magpakatuwid, di ba? Sabi sa Revelation, magpatuloy ka lang. Kung ikaw tapat, magpakatapat ka. Kung ikaw banal, magpakabanal ka. Kasi bakit? Sapagkat alam natin, kung alam mo lang maiimperno ka, gawin mo na lang lahat. Total, maiimperno ka naman eh. Kaya pag sabi nga, kaya nga sa Panginoon talaga, siguruin natin, kung talagang gusto natin sa Diyos tayo. Kaya nga yun sabi sa ating ngayon, yun din ang sinabi ni Joshua eh, na kung ang Diyos ang piliin mo na, huwag ka nang umatras. Sapagkat alam natin sa buhay na ito, hindi kailangan ng Diyos yung double standard. Pag sinabing double standard, yung lukewarm ka, ibig sabihin, kalahati sa Diyos, kalahati sa sanlibutan. Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Kung sa sanlibutan ka, sa sanlibutan ka. Dapat mamili ka talaga sa buhay na ito. Kung gusto mo sa kalooban ng Diyos, pamuhay ka sa kalooban ng Diyos. Kung gusto mo sa kalooban ng ni Satanas, doon ka mamuhay. Sapagkat tandaan natin sa buhay na ito, binibigyan tayo ng free will ng Panginoon. Pero ang sabi nga ng Diyos, piliin mo ang buhay. Sapagkat ang buhay, pag pinili mo yung buhay, pagpapalain ka ng Diyos. Pag pinili mo yung kamatayan, isusumpa ka ng Diyos. Kaya nga tayo, dalawa lang ang nilalakaran natin eh. Isang liwanag, isang kadiliman. Langit, impierno. Diba? Yun lang nilalakaran natin. Masama, mabuti. Dalawa lang. Kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. Dalawa lang talaga ang pinagpipilian ng tao. Kaya walang nasa gitna. Kaya pag sa Diyos tayo, piliin natin ang Diyos kasi alam man natin, yung Diyos natin ay hindi nagsisinungaling. Tapat yung Diyos natin. Ang sabi niya, pag pinili natin yung buhay, pagpapalain tayo ng Diyos. Pag pinili natin yung kalooban ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya purihin ng Diyos sa gabing ito na sana ito pinag-aralan natin na hindi ito lumabas sa ating tinga, kundi manatili ito sa ating puso. At isabuhay natin to habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon sapagkat alam natin malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya maging tapat tayo sa Diyos. Maging sa ating buhay, unahin natin ang Diyos. Manatili tayo sa Diyos. Iwasan natin ang lahat na kasalanan. Piliin natin yung tama. Magtiwala tayo sa Diyos kahit na may problema, kahit na sa kahirapan, maging tapat tayo sa Diyos sapagkat pag yan ang ginawa natin, magiging mapalad tayong Kristiyano. Sapagkat alam natin mga kapatid, maraming Kristiyano na kabilang na ngayon sa kaharian ng Diyos pero ayaw pa rin sumunod. Sapagkat kung totoo kang pinili mo ang Diyos, dapat hindi lang maging kabilang ka sa kaharian ng Diyos, kundi sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Dakila naming Amang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita sa gabing ito. Lord, salamat Panginoon sa iyong Panginoong salita na binigay sa amin sa gabing ito, Lord. Na ito, Panginoon, isang babala sa amin, Panginoon. Na kami, Panginoon, na mga anak mo, kabilang na kami sa iyong kaharian. Kaya, Lord,
tulungan mo po kami na makapamuhay kami na sumusunod sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ang maghari sa buhay namin ang kasalanan. Huwag mong hayaan, Lord, sa buhay namin ang maghari yung kagustuhan namin. Huwag mong hayaan, Lord, ang maghari sa amin yung kaaway namin, Panginoon. Kundi, Lord, tulungan mo po kami na maghari sa amin. Walang iba kundi ikaw at ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Puspusin mo po kami kada araw, kada buwan, kada taon, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo. Tulungan mo po kami, yung banal na Espiritu Santo, maging bukal sa puso namin, na ito'y malayang malaya, Panginoon, na nakakagalaw sa buong buhay namin, Panginoon. Tulungan mo po kami na ang kasalanan hindi maghari sa amin, kundi yung kalooban mo, kundi yung salita mo, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, sa aming paglilingkod, Panginoon, magiging walang kwenta yung paglilingkod namin, Panginoon. Kundi tulungan mo po kami na maging tapat kami, sincere kami na naglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil mahal ka namin, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa aming lahat, Panginoon. Tinataas ko lahat ng mga anak mo na nakinig sa oras na ito. Lord, tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, Panginoon, na ikaw po ang maghari sa buhay nila, Panginoon. Ang importante, Panginoon, sa paglilingkod mo, Panginoon, sa paglilingkod namin sa iyo, na ikaw talaga ang maghari sa buhay namin, yung kalooban mo talaga yung masunod namin sa buhay namin. Bagamat mahirap ito, Panginoon, pero naniniwala po kami, ang pangako mo, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Tutulungan mo po kami, Panginoon. Sabi mo nga, mapalad ang mga nauhaw sa katuwiran sapagkat matutupad yun sa buhay nila, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pangako. Salamat, Lord, sa iyong salita. Tulungan mo po kami na yung salita mo maging rema sa aming buhay, Panginoon. At binabalik namin sa iyo lahat ang kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. May panalangin natin sila Joyce kasi financial good. Sino? Monica. Sino pa? Wag. Si Gina, si Pon, saka si Jake. Isa-isahin natin. Doon tayo sa pinakauna. Dahil sige. Praise the Lord. Tataas mo lang. Praise the Lord. Manalangin tayo. Dakila namin amang Diyos, sinataas namin, Panginoon, sila Joy, Panginoon, at ang buong niyang pamilya, Panginoon. Lord, ikaw nakakakita, Panginoon, sa kanilang kalagayan, Panginoon. Lord, inihiling namin yung kagalingan nila, Panginoon, sa sipon, sa kasaubo, Panginoon, nila Lady, nila Titit, Panginoon, sa kanirina, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, hindi po kami ang tagapagpagaling, kundi ikaw, Panginoon. Lord, sa oras na ito, itaas mo, Panginoon, yung makapangyarihan mong kamay, Panginoon, sa bawat buhay nila, Panginoon, sa pamilyang Go, Panginoon. Lord, ikaw nakakita, Panginoon, sa kanilang kalagayan, Lord. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng sakit na nasa kanilang katawan, sinasaway ko sa pangalan ni Kristo Jesus at kinakalagan ko ang kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa kanilang buhay. Salamat, Lord Jesus, sapagkat ikaw yung dakila naming tagapagpagaling sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan nila Titit, Panginoon, nila Lady, Panginoon, at ng buong pamilya nila, Panginoon. Ganun din si Rina, Panginoon. At Lord, tinataas ko rin si Rina, Panginoon, yung sa mata niya, sa kulitin niya, Panginoon, ikaw, Panginoon, ipuin mo yung kulitin niya, Panginoon, sa kanyang mata, Panginoon. Lord, ito'y pagalingin mo, Panginoon, alisin mo, Panginoon, ang dahilan nito, Panginoon, at alam ko, Panginoon, ikaw yung nangako sa amin, Panginoon, na anumang hingin
namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ay pagkakaloob mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan sa mata ni Rina, Panginoon. Kaya, Lord, sinasaway ko ang kuliti sa mata ni Rina sa pangalan ni Jesus, at ito'y pinapalayas ko sa kanyang mata sa pangalan ni Kristo Jesus, at kinakalagan ko ang kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kagalingan na binigay sa kanila, Panginoon. Sa iyo lang ang papuri, Panginoon. At Lord, tinataas ko rin, Panginoon, yung financial breakthrough nila, financial na pangangailangan nila, Sister Joy, Panginoon, at nila Brother Oni, Panginoon, at buong pamilya nila, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanila, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang kailangan nila, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon, sa kanilang pangangailangan, Lord. Lord, alam ko, Panginoon, hindi kami nakabasay sa kayamanan ng mundong ito. Nakabatay kami sa iyong pagpapala, Lord. At ang sabi mo, Panginoon, lahat ng mga anak mo, Panginoon, ay hindi mo pababayaan. Lahat ng mga anak mo ay pagpapalain mo, Panginoon. Kaya kiniklaim namin, Panginoon, yung pagpapala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa buhay nila, Joy, Panginoon. Yung financial breakthrough nila, Panginoon, na hiniling sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, ibibigay mo yun sa kanila, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos na mabuti, ikaw yung Diyos na dakila, ikaw yung Diyos na nangako na hindi mo kami pagkukulangan at hindi mo kami pababayaan. Salamat po sa katugunan, Panginoon, sa aming dalangin, sa pangalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Ganun din tinataas ko, Panginoon, Sister Jane, Panginoon, sa kanyang sipon din, sa kanyang ilong. Lord, ipuin mo, Panginoon, ang kanyang sipon, Panginoon. Ito'y paalisin mo, Panginoon, sa kanyang katawan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa katawan ni Sister Jane, sa pangalan ni Kristo Jesus. At dinawasak ko lahat ng gawa mo sa pangalan ni Kristo Jesus. At inaangkin namin ang kagalingan sa sipon ni Jane sa pangalan ni Kristo Jesus. At Lord, ganun din, Panginoon, tinataas ko si Sister Jane, Panginoon. Patuloy mong ingatan si baby na sa kanyang tiyan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, ingatan silang dalawa, Panginoon. Palusugin mo silang dalawa, ingatan mo sila, at patuloy mong i-bless yung bata, Panginoon, nasa kanyang sinapupunan, Panginoon. Ganun din si Jen, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan spiritual, kalakasan physical, Panginoon, na magampanan niya, Panginoon, ang araw-araw niyang gawain, Panginoon, at samahan mo siya, ingatan mo siya, Panginoon, ang buong pamilya niya, Panginoon. Ganun din tinataas ko, Panginoon, si Jake, Panginoon, na yung darating na board meeting la, Panginoon, sa Monday, Panginoon, na ito'y magtagumpay, Lord. Alam ko, Panginoon, yung mga anak mo ay hindi mo pababayaan, Panginoon. At alam ko, Panginoon, lahat ng mga anak mo, sasamahan mo, sapagkat ikaw ang talino nila, Panginoon. Ikaw ang talino namin, Panginoon. Kaya sabi mo nga, Panginoon, huwag kami matakot kung anong sasabihin namin sa oras na yun, sapagkat ikaw ang magdidikta sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, diktahan mo si Jake, Panginoon, sa board meeting niya gagawin, Panginoon. Hindi ang papuri para sa kanya, Panginoon, kundi yung papuri, Panginoon, para sa iyo, Panginoon, sapagkat alam ko, Panginoon, hindi mo pababayaan si Jake, Panginoon, sa kanyang board meeting, Panginoon, sapagkat, Lord, tiwala siya sa iyo, Panginoon, at nanghawak siya, Panginoon, sa iyong pangako, at ang iyong pangako, ang sabi mo, hindi nyo kami iiwanan at hindi nyo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, sa prayer namin, Panginoon, na mangyayari, Panginoon, sa board meeting ni Jake, Panginoon. Alam namin, ikaw po ang mangunguna dito, at ikaw po ang hawak, Panginoon, sa bibig ni Jake at sa isip ni Jake, at ikaw po ang magtuturo sa kanya kung ano ang magandang sasabihin, Panginoon, sa araw na iyong, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa iyong gabay sa buhay ni Jake at sa buong pamilya niya, Panginoon. Ganon din, Panginoon, tinataas ko rin, Panginoon, si Monica, Panginoon, Lord, tinataas ko rin, Panginoon, yung financial nila, Panginoon. Lord, ikaw nakakita, Panginoon, kung anong pangangailangan nila, Panginoon. Alam ko, Panginoon, lahat ng bagay ay ikaw ang may-ari, Panginoon. Kaya nga sabi mo, Panginoon, lahat ng naglilingkod sa iyo ay hindi mo pababayaang magutom, sapagkat ikaw yung Diyos, Panginoon, na provider, Panginoon. Ikaw yung Diyos ng
nagbibigay talaga ng pagpapala, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo, Panginoon, si Sister Monica, Panginoon, sa kanyang financial, Panginoon, na ito'y, Panginoon, na kung ano man ang gusto niyang mangyari, Panginoon, na ito'y magtagumpay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pagpalain mo siya, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang trabaho. Pagpalain mo pagtrabaho ng kanyang asawa, Lord. Pagpalain mo ang kanyang pamilya, Panginoon. Ganon din ang pangangailangan mo. I-supply mo lahat ang pangangailangan ng spiritual, pangangailangan financial, pangangailangan emotional, Panginoon. Pangangailangan nila sa araw-araw, i-supply mo, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos na nagbibigay, Panginoon, sa amin ng kasaganaan. Sabi mo nga, punta ka rito sa mundo, hindi lang para bigyan kami ng buhay na walang hanggan, kundi buhay na may kasaganaan. Salamat, Lord, sa pagpapala sa buhay nila. Sister Monica, Panginoon, ganun din, tinataas ko, Panginoon, yung buong pamilya, Panginoon, ilayo mo, Panginoon, sa mga sakit, at kung magkasakit man, pagalingin mo ito, Panginoon. Lord, ingatan mo ang kalusugan ng buong pamilya niya, Panginoon, at patuloy mo silang tulungan na araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon, na makapaglingkod sila, Panginoon, na may katapatan sa iyo at may pagmamahal sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo itong pamilya nito, Panginoon, sapagkat alam ko, Panginoon, lahat ng mga anak mo ay pinagpapala mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Sister Monica at ganun din sa buong pamilya niya. Ingatan mo silang lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. At ngayon, at wala na yung request. Manalangin tayo para sa general. Lord, tinataas ko, Panginoon, lahat ng mga anak mo, Panginoon, sa Word of Faith Ministry, Panginoon. Lord, patuloy mo pagpalain, Panginoon, sila Brother Romano, Panginoon, na isip ka manggagawa ko, Panginoon. Patuloy mo siyang samahan, patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng knowledge, wisdom, Panginoon, sa kanyang pagngangaral, sa iyong salita, Panginoon. Samahan mo siya, Panginoon, at pagpalain mo ang buhay niya, Panginoon. Lahat ng pangangailangan niya, Lord. Lord, ikaw po ang magbigay sa kanya, Panginoon. Ganun din kay Sister Ruth, Panginoon, sa kanyang negosyo, Panginoon, sa pag-aalaga niya sa mga bata nila, ang iyang mga anak, Lord. Patuloy mo siya pagpalain, Lord. Patuloy mo siyang bigyang kalakasan, lalo-lalo, Panginoon, sa kanyang pagiging leader, Panginoon. Lord, salamat sa pamilyang ito, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa iyong pangalan, Panginoon, nagpapagamit sa iyong paggawain, Panginoon, sapagkat hindi naman talaga sila gumagawa para sa tao, kundi ginagawa nila ito, Panginoon, dahil mahal ka nila, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, itong pamilya, Panginoon, nila Brother Romano at Sister Ruth, ganun din ang kanilang sambahayan, ang buong pamilya nila, mga tatay nila, nanay nila, mga kapatid nila, mga pamangkin nila. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Ganun din si Sister Che, Panginoon. Ganun din si Brother Alex na nasa barko pa. Ganun din sa kanyang anak, Lord. Pagpalain mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang patatagin, Panginoon, at patuloy mo silang tulungan, Panginoon, sa araw-araw ng pamumuhay nila. Pagpalain mo itong pamilya na ito at patuloy mong ingatan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, tinataas ko, Panginoon, sila Pastor Neng, Panginoon, sila Ate Wing, Panginoon. Lord, patuloy mong ingatan si Pastor Neng, patuloy mong pagpalain ang kanyang kalusugan, at patuloy mo siyang bigyan ng kalakasang spiritual, kalakasang physical, Panginoon, sa araw-araw niyang buhay, Panginoon, lalo-lalo na, Panginoon, sa kanyang pagpapastor, Panginoon. Patuloy mo siyang i-bless, Panginoon, sa kanyang paglilingkod sa iyo, pagbagamat ang kalagayan niya, Panginoon, hindi parehas sa amin, Panginoon, pero alam ko, Panginoon, mahal mo siya, Panginoon, sapagkat kabila ng kalagayan niya, Panginoon, hindi siya sumusuko sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya sa iyo lang ang papuri, sapagkat alam ko, nagagawa niya yung, Panginoon, hindi dahil malakas siya, Panginoon, hindi dahil magaling siya, Panginoon, kundi dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong tulong, dahil sa iyong gabay, dahil sa iyong pagmamahal, Panginoon. Pagpalain mo si Pastor Neng, ganun si Ate Wing, Panginoon. Pagpalain mo si Ate Wing, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan, Lord. Ingatan mo siya, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa araw-araw. Samahan mo siya, Panginoon, at patuloy mo siyang i-bless, Panginoon. Ganon din, Panginoon, tinataas ko, Panginoon, sila Sister Joy, sila Brother Oni, at buong pamilya nila, Panginoon, mga kapatid nila, sila Titit, sila Lady, Panginoon, sila Pastor Jesle, sila Paulo, Panginoon. Lord, pagpalain mo itong pamilya na to, Panginoon. Patuloy mong ingatan, patuloy mo silang gabayan, patnubayan sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon.
Lord, ikaw, Panginoon, ang bahala na sa kanilang buhay, Panginoon. At alam ko naman, Panginoon, na hindi mo sila iiwan, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay nila. Salamat din sa iyo, Panginoon, na palagi mo silang iniingatan, Panginoon, at tinutulungan, Panginoon. Ganun din, tinataas ko, Panginoon, sila Brother Awing, Panginoon, na kasama namin minsan sa mga devotion, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang kanyang buhay, pagpalain mo ang buhay ng pamilya niya, patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Lahat naming mga kapatiran sa Word of Faith, Panginoon, Manila, Lord, samahan mo, pagpalain mo, Panginoon, sapagkat, Lord, kailangan talaga namin yung pagpapala mo, kailangan talaga namin yung tulong mo, sapagkat kung wala ikaw, wala po kaming magagawa, Lord. Lord, ikaw na bahala sa bawat buhay namin, Panginoon. Lord, ganun din, tinataas ko na sila BG, sila Osang, sila Ate Sister Mila, Panginoon. Patuloy mong pagpalain silang buhay nila, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang palusugin, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan sa araw-araw ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Ganon din sila RJ, sila Jonah, Panginoon. Ganon din ang kanilang anak, Panginoon, na nasa Qatar, Lord. Ingatan mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, Lord. Lalong-lalo bagamat malayo sila, Panginoon, pero kasama pa rin namin sila sa iyong gawain, Lord. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagpapagal para sa iyo, Panginoon. At alam ko, Lord, ano man ang nagagawa nila sa buhay nila, nagagawa nila dahil mahal ka nila, Panginoon. At nagagawa nila yung, Panginoon, hindi dahil magaling sila, kundi dahil ikaw, Panginoon, ang nagpapatnubay sa buhay nila, Panginoon. Kaya pagpalain mo itong pamilya na to, patuloy mo, Panginoon, na tulungan na sa bawat buhay nila talagang sila ay, Panginoon, maging ilaw, Panginoon, sa lugar kung saan mo sila nilagay, Panginoon, para lalo kang maluwalhati, lalo kang mapupurihan, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po sa buhay nila. Ingatan mo sila, pagpalain mo sila, at patuloy mo silang gabayan. Ganun din, Panginoon, sila Sister Karen, si Brian, Panginoon, ang buong pamilya niya nasa New Zealand, Lord. Lord, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo sila, Panginoong, tulungan, lalong-lalo na, Panginoon, sa darating na bagyo, Panginoon, may darating na bagyo sa kanila, Lord. Lord, ingatan mo, Panginoon, ang buong sambahayan nila, Panginoon, sa New Zealand, Lord. Ingatan mo yung bahay nila, Panginoon. Ingatan mo yung lugar, Panginoon, na dadaanan ng bagyo. At kung malakas yun, Panginoon, pahinain mo yun sa pangalan ni Kristo Jesus. At Lord, patuloy mong gamitin ang bawat buhay nila, Panginoon, at patuloy mo silang ingatan, pagpalain, at lalo silang patatagin sa pananampalataya. At salamat din sa bawat buhay nila, Panginoon. Bagamat malayo rin sila, Panginoon, pero patuloy pa rin sila tumutulong sa iyong gawain dito sa Word of Faith Ministry, Panginoon. Kaya pinupuri kita, Panginoon, sapagkat nagagawa nila yung, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon. Nagagawa nila yung, Panginoon, dahil mahal ka nila, Panginoon. Kaya sa iyo lang ang papuri, sa iyo lang ang kawalatian, Panginoon. Lord, tinataas ko, Panginoon, lahat naming kapatiran, Panginoon, sa Word of Faith Ministry. Ganun din tinataas ko si Pastor si Pastor Romy, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, pagpalain mo ang buong pamilya niya, Panginoon. Pagpalain mo ang Word of Faith Ministry sa Alaminos, Lord, at buong namin mga kapatiran doon, Panginoon. Lord, pagpalain mo silang lahat, Lord. Patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang tulungan, patuloy mo silang ingatan, lalong-lalo na, Panginoon, patuloy mo silang lahat palaguin, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Salamat sa bawat buhay nila, Panginoon. Salamat sa buhay ni Pastor Romy, Panginoon. Hanggang ngayon, ipinapagamit pa rin niya, Panginoon, para sa iyong kalawalatian, Lord. Kaya ingatan mo ang kalusugan ni Pastor Romy, Panginoon. Ganun din ang kanyang asawa. Patuloy mo itong pagalingin, patuloy mo itong patatagin, Panginoon. At Lord, ikaw na bahala, Panginoon, sa iglesia mo, Panginoon, nasa Alaminos. Ganun din sa San Pedro, Panginoon. Tinataas ko, Panginoon, lahat ng kapatiran namin sa San Pedro, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga kapatiran namin sa San Pedro. Pagpalain mo, Panginoon, yung 4 na mga ngaral doon, Panginoon. Patuloy mo siya bigyan ng wisdom, knowledge, sa pangangaral, sa pagtuturo. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay nila, Panginoon, na lalong pinapagamit nila, Panginoon, para sa iyong kalawalatian. Pagpalain mo lahat ang buong iglesia mo sa Word of Faith Manila, Word of Faith San Pedro, Panginoon. Ganun din sa kanilang pastor na Pastor Ning, Panginoon. Ganun din dito sa Manila, Lord. Lord, pagpalain mong iglesia mo dito sa Manila, Panginoon. Lord, tinataas ko, Lord, lahat ng mga kapatiran ko, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Panginoon. At tinataas ko ang buong iglesia mo, Panginoon, sa Word of Faith, Panginoon, simula Alaminos, San Pedro at Manila, Lord.
Lord, paghariin mo sa iyong iglesia yung pagmamahalan, Panginoon. Paghariin mo sa iyong iglesia yung pagkakaisa, Panginoon. Paghariin mo sa aming puso, Panginoon, yung kapayapaan mo, Panginoon. Lord, alisin mo, Panginoon, yung mga division, Panginoon. Alisin mo yung mga bagay, Panginoon, na makapagwatak-watak sa amin, Panginoon. Bagamat maliit lang kami, Panginoon, ang gusto namin, hiniling namin, hindi po kami humiling sa iyo na payamanin mo kami. Ang hiniling namin, Panginoon, na talaga itong iglesia mo na tinayo, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami itong iglesia mo, Panginoon, na Word of Faith Ministry, Panginoon, ikaw po ang nagtatag dito, sapagkat hindi ito tatagal ng maraming taon, Panginoon, kung hindi ikaw ang humawak dito, Panginoon, sapagkat alam namin itong iglesia na to, Panginoon, wala tong ibang sinasandigan, Panginoon. Hindi po kami katulad ng ibang iglesia, Panginoon, na may mga Amerikano, may mga Koreano. Kami, Panginoon, independent lang, Panginoon, na sa iyo lang nananalig, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa Word of Faith Ministry na patuloy mong iniingatan, patuloy mo, Panginoon, tinutulungan, hindi dahil magagaling, Panginoon, kundi dahil ikaw yung Diyos na mapagmahal, ikaw yung Diyos, Panginoon, na talagang punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, itong iglesia nito, Panginoon, tulungan mo, Panginoon, na hindi na ang word of faith ang makita, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon, kundi ang buhay ni Kristo talaga makita sa aming lahat, Panginoon, na kaming lahat na magkakaisang nagnamahalan, nagtutulungan at nagkakaunawaan at nagkakaisa para sa iyong pangalan, Panginoon. At yun, Panginoon, hindi po namin magagawa yun kung wala ang tulong mo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kaming lahat, Panginoon, talagang tunay na magmahal sa iyo, tunay na maglilingkod sa iyo, tunay, Panginoon, na mabibigay namin yung buhay namin sa iyo. Salamat sa gabing ito, salamat sa pagpapala mo, salamat sa pag-iingat mo sa buong iglesia, Panginoon, ng iyong katawan, Panginoon. Salamat, Panginoon, kapagkat kami ay kabahagi ng iyong iglesia, Panginoon, na iyong tinayo, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan. Salamat sa buong katugunan ng aming panalangin, Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Nalangin ako. Dakila naming Amang Diyos, nandito naman po kami sa pagbibigay ng iyong kaloob, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, hindi madali magbigay, Panginoon. Pero dahil sa iyo, Panginoon, nagbibigay kami, Panginoon, dahil mahal ka namin, Panginoon. At Lord, lahat ng magbibigay sa gabing ito, Lord, pagpalain mo sila, Panginoon, sapagkat, Lord, lahat ng pagpapala, Panginoon, na aming tinatamasa ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mong pagpalain lahat ng nagbibigay, Panginoon. Patuloy mong ingatan, Panginoon, lahat ng nagtatrabaho, Panginoon, para makapagbigay sa iyo, Panginoon, sapagkat hindi sila sa tao nagbibigay, hindi sila sa word of faith nagbibigay, kundi nagbibigay sila para sa iyo, Panginoon. At alam ko, Panginoon, lahat ng binibigay nila, Panginoon, binibigay nila dahil mahal ka nila, Panginoon. At Lord, pagpalain mo ito, Panginoon, na kaloob na ilang binibigay, Panginoon, na ito'y magamit para sa iyong kalawalatian, para sa iyong iglesia, para sa pangangailangan ng iyong iglesia. At alam ko naman, ano man ang binigay nila, ano man ang itinanim nila para sa iyo, ay ibabalik mo sa kanila, Panginoon, ng 100 times, Panginoon, sapagkat yan po ang pangako mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga kaloob, Panginoon. At salamat din, Panginoon, na ikaw din ang bibigay ng kaloob para sa kanila, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Manalangin tayo sa ating pagtatapos. Dakila namin ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagtipon mo naman kami, Panginoon. Na nagkatipon kami bagamat online lang ito, Panginoon. Pero alam namin, kasama ka namin, Panginoon. At Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa aming pagkatatapos, Panginoon, pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, ganun din sa aming pagtulog sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo na nagkalat sa buong daigdig. Pagpalain mo lahat ng iglesia mo na nagkalat sa buong daigdig. Pagpalain mo word of faith, Panginoon, sa gabing ito at lahat ng mga anak mo, Panginoon, na pauwi pa lang sa bahay o nasa bahay na, pagpalain mo at ingatan mo kami sa buong magdamag na ito, Panginoon, at sa buong araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na nagkatipong kami para sa iyong pangalan, Lord. Sa iyo lang ang papuri, sa iyo lamang ang kalawalatian, sa iyo lamang ang karangalan. Dalaygon ikaw, Lord. Purihin ka magpakailanman, Panginoon. Sa iyo lamang papuri, Panginoon. At salamat to sa gabing ito, Lord, sa aming pagtatapos, Panginoon. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Ang iyong pagpapala, ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, Panginoon, at ang banal na Espiritu Santo, Panginoon, at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo masa aming lahat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all.